Praise God. Tayo ba nag-join sa panalangin lahat? Si Lord lang nakakalam na sino man dumulog sa pana ng Diyos sa oras na ito. Very important as a Christian. Ito po ang mahalagang panalangin po ng mga mananampalataya para sa ng Diyos ang kabutihan niya para sa lahat. Nobody knows what situation na naharap natin ngayon. Pero nakalinya na po ang mga mangyayari. Maraming palala, maraming propesya, maraming mga bagay na kakatakot ipangamba. But if we have God, if we trust God, and if we believe in God, wala tayo dapat nakatakutan. Amen po ba? We have that peace, we have that yung ating strength galing sa Diyos. Wala tayo dapat alalahanin this because He is God, the Almighty One, the great El Shaddai, na makakapagbigay sa atin ng tulong. Amen? Kung wala kang Diyos na naunawaan, ngayon nangangamba ka na. Pag-if kung nangyayari sa ibang lugar, lalo na yung mga kamag-anak sa Surigao, di po ba? Kanina umaga ba yung Surigao ba yung doon? Sa Mindanao, sa Davao, sa Cebu, una. So sa ibang states sa Amerika, mayroon din mga nalilipid ngayon. But we people of God know everything na nakatala na po yan. Dol, flood. Kasi parang binalik lang din yung panahon ni Noah na there is a warning during the time na kailangan nataas na ng ama ni Noah gumawa ng arko. Bagamat pinagtatawanan siya, bagamat po hindi siya binigyan ng atensyon na marami, pero si Noah po ay sumunod sa Diyos. Naligtas ba ang kanyang sambahayan? Naligtas ba ang kanyang pamilya? Labihan pa nga siya ng tiraulo dahil kung during the time, si Noah po ay gumawa ng arko, wala namang ulan. So, dumating nga yung unos na sinabi na magkaroon ng baha. At dahil sa kanyang pagsunod, naligtas ang kanyang pamilya, mga anak. At karoon para ng kaayusan na nakaprepared po siya dahil marami siyang nakiat ng mga hayop sa kanyang arko na ginawa. So, if you remember how our God is powerful God, sir. Ngayong panahon ito, siyempre marami na tayong alam. May tayong mga nagaya, social media. Noong panahon ni Noah, may pako na kaya during the time? May mga electric nagari? Or mayroon po mga gamit para makagawa siya ng malaking arko. So nakita niyo po yung kapangyarihan ng Diyos. Wala, pero mayroon. In our situation this time, marami na po pamaraan para magkaroon. Madali lang gumawa ng mga building. Sabi na, paghalimbawa, nagsabi ng Diyos, gumawa kayo nila nito kaagad. So, mayroon tayong magagamit dahil may initiative na, dahil may mga engineer na, mayroon nang gumawa at may manufacturer na. During the time of Noah, tali-tali lang yata ang ginamit niya, mga kahoy lang. Pero nagawa dahil sumunod sa kalooban na Diyos. Sa atin ngayon, nariyan na lahat. Sana ng halos spoon-feeding na yung Word of God. Sinusubo na lang sa atin. Naririnig natin, nakaupo lang tayo dyan, napakinggan na natin. Why? Hindi pa rin natin na-absorb. Marami sa atin hindi natin namnam. Bali wala lang ang salita ng Diyos. Sinabi na mismo ng Biblia, ang salita ng Diyos ay Diyos. But many, yun na, kasalanan na yun. Pag binaliwala mo ang salita ng Diyos, hindi mo binigyan pahalaga. It means, hindi mo pinalagaan. Nakuha po natin. Ito parang nagkulang na rin tayo sa Diyos. Nagkasala na, nagpabaya na. Kaya hindi mo sabihin na hindi tayo fall short of the glory of God. Kaya nga sa bawat minuto oras manahon, kailangan natin kausapin ng Diyos. Ano pa bang pinagkabalahan ng marami sa atin?
Kita natin, nangyayari sa bansa natin, walang kabusugan, walang contentment of the heart. Greed ang marami. Makasarili, self-centeredness. Yun ang kasalanan ng ito. Mayroon na, isang bag na pera, kailangan sa maleta, hanggang isang bahay ng mga pera pa, hindi pa na nauubos. Nakatayo na ng mansyon, nagpatayo pa rin ng maraming mansyon. Bumili na isang sasakyan, bumili pa rin ng maraming. Ito ang kamangmangan, hanggang sila kasalanan. Ito nangyari. Nakita natin ngayon yung mga balita natin pamilya na papanood. Diba? Ano nangyari? Kasiraan ng buhay, kasiraan ng pamilya, na-disgrace po ang kanilang pangalan, nagkaroon na po ng integridad nila, bumagsak na, wala na po. Instead na silang masaya na, walang kapayahan. Why? Napaniwalay sila din sa Diyos, bunga ng kasalanan. Tumapalad po tayo mga kapatid, kargaan na ito. Bakit? Bakit sinabi mapalad kayo? Dahil mayroon tayong Diyos, totoong Diyos, na nilalapitan, sinasamba, sinasalamatan, pinupuri, pinaglilingkuran. Kung hindi mo pa naunawaan niya, mga kapatid, sa lugar na ito, hindi na po tayo naglalaro. Hindi na tayo nagbibiro. Hindi na po tayo nagpapabaya. But some of us, hindi pa rin talaga nakaunawa na mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Without God, kaya nga sabi ng Biblia, apart from me, you can do nothing. Kaya hindi pwede ka mahiwalay sa Diyos. Huwag natin mahalin ang lubos ang ating mga pinagkatitan, trabaho, ari-arian, mga bagay na samantala, material, dahil po yan walang kabuluhan. Of course, hindi masama ang trabaho. Pero pag pinalagaan mo pa yan, higit sa Diyos, tumawa ka. Kita mo yung kahit kaano katibay mga building, kahit kaano magkalalim ang pundasyon, isang iglap lang, kung yun po yung shake lang po yan, bagsak lahat yan. Saan na yung pinundar dyan? Na pinaghirapan mo 30 years na hulug-hulugan para lang may rukas-lungan. Of course, people here in Arenda, okay na yung mga bahay na maliit. Kung bagsak, hindi pa yung masakit. Hindi ka pa mamatayin yan. Di po ba? Hindi naman, puro building yung pinatayo mo. Mansion, magagara. Pag isang pader lang yan, tumambak kayo. Kaya nga kaya. Ibangan. Kuha niyo po. Kaya ang mahalaga, yung buhay ngayon, italaga mo na sa Diyos. Kasi babalik ang Diyos para sa atin na may pananalig, may panampalataya, at may pagkaunawa na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan, at may babalikan siya, totoo naglilingkod sa Kanya. Hindi po laro yan o biro. Yan, hindi yan kwentong barbero. Nangyayari na mga nakatala sa Biblia at mangyayari ito sa darating ng mga araw-oras na. Nakita niyo yung gulo ngayon, ang gulo. Ang gobyerno lang natin hindi nagkakaisa. Diba? Siraan, may paninilang puri. Mayroon po, kailangan bumagsak yung isa, kailangan itatayo yung isa. Kailangan silang bumagsak yung isa. So kapatid, ano po mayroon ka? At sino ka ngayon? Ang tanong nga, paano yung mga hindi nakarinig ng Ebanghelyo? Ano pang sa heart nyo ngayon? Paano yung hindi nakarinig sa Ebanghelyo na pinalaganap na ng Diyos sa kanya mga hindi lang pinili mula pa ng panahon ng mga apostol? Sabi ng marami, bakit ang gawin? Hindi pa bumabalik ang Diyos. Kung bumalik ang Diyos, saan ka ngayon? Tanong ko ito. Kung bumalik na ngayon si Kristo, pangkunin. Salubungin siya sa ipapawid ng kanyang mga hindi lang pinili at pinabanal. Makakasama ka kaya? Kasama ka ba noon? Immortal body. Kasi mortal tayo ngayon eh. Dito tayo. Pag bumalik ang Diyos, those who love the Lord your God, our God, kung minahal natin siya ng lubos na wala na tayong pinalagan pa higit pa sa Kanya, tayo po yung babalikan ng Diyos. Our body become immortal. Twinkling of an eye. Transform ito for the glory of God. Yun po ang didesign natin.
Huwag mo isipin ngayon, wala kami, mahirap kami. Walang mahirap sa paanan ng Diyos dahil hindi ginuguto ng Diyos ang kanya mga pinili nila na nagmamahal sa kanya. He's a faithful God every generation to those who love Him. Bakit ka nagtatanong ngayon? Hanggang ngayon, bakit gano'n ang buhay mo? Ano na ba ginawa mo para sa Diyos? Higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa iyong buhay. Huwag ka magtanong. Kung ikaw mismo hindi pa sigurado na mahalin mo ang Diyos na buong buo, higit pa sa buhay mo. Marami po walang concern pagpatungkol sa iba. Ang accountability ng nakarinig na ng Ebanghelyo ay yung mga kaluluwa na kailangang abutin. Kung pwede sila ikadena at hilayin para lang makaunawa ng Ebanghelyo, makandayan sa pagkalipin na kasinungalingan ng dyablo, magagawa natin kung dapat. Ang nangyari po, wala lang. Wala. Hindi po biro yung sinasabi ko sa inyo. Even us. Buti pa sila ni Pastora, walang kawalan. Of course, God. Pero na kung alam nyo, kami nagbibiruan din kami. Nag-shutdown din ng Amerika. Pero namin galing Amerika dahil na sa shutdown pati sila pitado. Nakita niyo ba ang kami na dolimihanan? Hindi po. God provide. Entendihan niyo po ba? Nakita niyo ba nagreklamo? Wala. Because we know God. He is the Almighty One, the powerful one. His promises will bless His people. And He will never leave His people. Because God is God. Problema sa atin, nananan tayo sa nakikita. Mga bagay sa mga bagay. Akala natin yun na lang. Mayroon pa. Dahil may Diyos ka. Ang Diyos mo ay buhay, makapangyarihan. Ang Diyos mo ay malaki. He is the Almighty God. Nothing else, church. Bakit hindi ganito ngayon? Kasi nakikita namin, Windows ngayon ng 5 point, Windows ngayon ng 6 point, Windows 7. Kahit mag-10 pa yan, kunin ka na ng Diyos, mas maganda kung kilala mo na siya. Wala ka na kahirap-hirap dito sa ibabaw mo. Dahil kung sa kaharian ka na ng Diyos mapunta, nandun na lahat. Nandun na lahat. Nandun na ang iyong minimiti, hinihingi. Iyon nandun na lahat, ang iyong pinapangarap. Ngayon pa lang, ipangarapin mo na na makasama mo ang Diyos habang buhay, habang panahon. Dahil doon po, sa iyo na lahat ang kakumpito. Pero ngayon, ang minahal mo, mga bagay na walang kabuluhan, masadla ka sa kanibigan. Kala niyo biro ang pangako ng kaya nga po, alaala niyo. Lahat ng mga tao na nakinig ng Ebanghelyo, you are accountable. Sa mga tao na hindi pa naabot ng Ebanghelyo, sa dinedma mo, lalo na sa pamilya mo, sa loob ng Jerusalem mo, sa loob ng tahanan mo, paalalanan niyo sila na may kaparusahan patungo sa buhay na wala nang kapahinga. Kaya mo na lang siya. Usually, ganun tayo. Kaya mo na lang siya, ayaw makinig eh. Hanggang may buhay, may pag-asa. Abutin siya, paunawa sa kanya, ang Diyos po ay naghahatol, ang Diyos po nagbibigay ng kalayaan, ang Diyos po nagliligtas sa mga babae at lalaki na ismaligtas. Ang dami na natin ginawa for so many long. But some of us, hindi pa rin tayo nagkakaisa eh. Wala. Yung sinabi ko lang na mag-intercede kayo para sa church. Kapilitan pa, 2, 3, pahirapan pa. Gusto niya ng linggo lang, upo lang dyan. Tingnan niyo po niya, butas-butas na. May nadadala ka na ba kaluluwa sa lugar na ito? May nasiran ka na ba ng gospel, ng salvation? May nabigyan ka na ba ng binigay ni ng Diyos sa buhay patungkol sa kaligtasan? Hindi habang buhay tayo pasaway. Kailangan natin magkaroon ng responsibility towards these people. At ikaw naman, Kristiyano ka na, bakit ka pa rin nabubuhay sa kasinungalingan ng gawa ng kaaway? Bakit ka pa rin nakatuon sa mga bagay na walang kabuluhan at wala namang kaligtasan?
Kung sa isip ko, punta kaya ako dito sa Arenda, magbahay-bahay naman kaya ako. Lord, so many long years since 2006. Dami ko na nakausap dyan. Marami ko na pinaliwanagan dyan. Marami ko na nag-i-hands dyan. Marami ko na pinag-pray dyan. Ayaw naman nila, Lord eh. Ngayon nagtatanong kayo, ba't si Pastor hindi na nag-i-hands? Ilang beses na ba kita nag-i-hands? Bakit wala ka naman nagawa? Bakit wala ka naman pag-abot sa mga marami pang kailangan mo? Hiran ng kabutihan. Kasi Pastor hindi na nagpa-pray. Pag-pray kang kita pag-pray, kung ayaw mo sumunod, wala akong magagawa. As a human being, nasasaktan din po kami. Napapagod din, may naramdaman din. But because by the grace of God, babad ng Diyos, sumusunod po kami. Dahil ayaw rin namin mapahamak, hindi kami makapasok sa kanya. Isa pa church. May church tayo dito. Pag Friday, nandito po, nagbibigay tayo ng instruction, magsama-sama tayo, may Bible study dito, mayroon nag-lead. May prayer meeting, bakit sa iba pa tayo? Hati! Ano pong problema? Nakalungkot po ba? Ba't gusto pa natin sa iba? Pero pag linggo, mamili ka na ngayon kung sa impyerno ka o sa langit ka. Masakit eh. Hindi naman ang pinapakain sa inyo dito, hindi naman maling salita ng purong salita ng bakit kag-grupo-grupo pa tayo. Ang gusto lang natin, nasusunod. Ako na nagsasabi sa iyo, ang harapin mo ang Diyos kung dating na araw pa. Dahil mayroon tinaga ang Diyos sa lugar na ito upang mamuno. Daling kayo sa tamang pagsamba, paglilingkod. Makaninigin katotohanan ng Ebanghelyo para makalaya sa pag-alipin ng kasinungalingan na disenyo, na deception na maling turo. Alam nyo, naglalaro ng bibiro. Yan namang malaki. Wala ka mararating. God is God. Kami din po. Araw-gabi na panalangin. Walang alam. Araw-gabi po kami dumudulog sa banal na trono ng Diyos. But it's up to you. If you come to the Lord, humble yourselves and ask the Lord forgiveness and walk with God. Makita mong pagbabago sa buhay. Saan po? Church. Hingitin lang si Pastora, mabigat din sa puso pag may nakita ka mga kapatiran na walang pake. Hanggang ngayon, matigas pa rin, nagpapasaway pa rin. Hanggang ngayon, wala pake. Hindi niyo po. Huwag tayong magtago. Ang ating mga manggagawa sa basan dyan. Pero kung may pagtitipon dito, may Bible study dito, mas gusto pa nila na mag-attend ng mga kainan o birthday. Intindihan niyo po? Bakit? Ano pong mayroon doon kainan? Binubusog natin si King Tami, masaya tayo doon. Dito po, ang presensya ng bawat isa narito, nagbibigay din lakas sa bawat isa. Hindi po na, ay wala si brother, wala si sister. Bakit kayo nagsasabi, ba't kami nahanap ni Pastora? Ang aso nga, pusa nga, pag nawala, hinahanap eh. Ikaw pa kaya na may kaluluwa? Parapakan natin ang Diyos. Bakit tanong ng tanong? Dahil mahalaga kayo sa Diyos. Araw tayo, gabi kayo dinudulog sa harapan ng Diyos. Ang mahalaga po, mabago na tayo ng pananakaisipan. Ang mahalaga po, makilala natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Wala akong kapangyarihan o karapatan magawin ka. But through the Word of God, the Word of God can change us. Tayo. Dahil sa salita ng Diyos na bago po ako. Hindi ako marunong magalit, pero marunong ako umunawa sa bawat isa. Dahil yun pong nais na hindi pwedeng kampi-kampi. Hindi pwedeng magbahabahan. Ito pong kasalanan ngayon ng church, lalo na mga lahat ng maraming Kristiyano. Walang pagkakaisa. Hindi lang po dito sa atin, sa buong mundo, hindi nagkakaisa ang body of Christ. Dahil sa mga namumulo, may kanya-kanya pong motibo, may kanya-kanya pagmamalaki, lalo na mga hireling. Sweldo lang, may bayad lang.
The church are blessed. Salamat sa mga witness. May naramdaman sila. Nakita ko, wala pa sila boses, wala pa, tubo pa, mga lagnat pa. Still. At yung apo ko nandiyan sa sasakyan, sama rin pakiramdam sa bumaba rito. Lahat ngayong school, marami pong may pusipon lagnat. Kahit mayayaman pa, mga billionaires, school pa. Mga anak nila doon, mga sono, purong sakit, puro may lagnat. Kaya lang may cardinal sa amin. Hello, may hospital sila. Hello, tayo, may Diyos tayo. Lord, let your healing upon my body. Lord, you are my healer day. Lord, you are the great I am. Siyang dakila natin magagamit. Sinabi ko na sa inyo na ako nagkulang din dahil yung past few months, kain ka naman, hindi na lang pwede sa ating mga katawan. Kakain ka na kakain ng baboy. Yung baboy ka na tuloy. Nakuha ko po. Isang buwan na halos na hindi na nakatikim ng steak. Wala na. Eh, bakit mas malakas? Naalala ko tuloy si Daniel, prutas na gulay. Pero mo naka 4,000 steps kami ni Sir, from likod ng doon, dito sa gate, dito sa inyo, hanggang bahay namin, ha? 6,000? Pero mo, papunta pa uwi, sabi niya, ba't ang bilis mo na lumakad ngayon? Siyempre, gulay na lang. Nakuha niyo po, wala nang kape. Isang buwan na walang kape, mabubuhay din pala. Dati hindi ako nabubuhay na walang kape. Kailangan kamatayan ng malalim sa sarili. Deny yourself. Hindi na ikaw masusunod. Because our body is a temple of the living God. Kung gusto mo mabuhay matagal, maging disiplinado tayo. Amen? Natutunan ko rin po ang salita ng Diyos. Akala ko okay ako, lingkod ako ng Diyos. Okay ng kape. Eh wala ka ng tubig, puro kape ng tubig mo. Ay, mali din pa. So natuto rin. Naturuan din. Kasi Lord, I'm sorry. So, hindi na ako, sabi ni Sir, may kape dito. Tubig na. Amen? Tubig na lang, okay na. Nakakatulog na ng maayos. Hindi na nagpupuyat. Eh dati, puro ka lang pag yung puso ko, may sakit na ba ako sa puso? Ako rin pala may mali dahil kape ng kape, walang tubig. Kaya nagpapalpitate. Tumaas ang presyon. Bakit tumaas ang presyon? Puro stress ang buhay. Bakit? Problema ko, may problema. Lalo naramdaman nakita. For the past few months, hindi na ako nakatulog. Tinanong ko ang Diyos, bakit may sakit ganito? Bakit may sakit ganito? Ba't hindi pa nagumaling ba? Apektado ako sa mga kapatigan. Alam niyo po yan? Ito alam yan. Pero bakit ko na pagkagalingan na nag-pray naman kami? Eh, Diyos yan yung nakakaalam. Kilala tayo ng Diyos ba? So hanggang hindi na ako nakatulog. Isip. So ngayon, Lord, ibigay ko na sila sa inyong mga paanan. Ikaw nang bahala sa kanila. Lord, samahan mo sila. Ma-overcome nito. Hindi ko na pinaproblema dahil binigay ko na sa inyo. Tama po ba? Hindi naman tayo Diyos. Siya lang makapagdugtong ng buhay. Siya lang makapagbigay ng buhay. Siya lang makapagpalaya sa atin sa anumang uling karamdaman. Pero nyo ngayon, ano na naman ang plano? Ano na naman, hindi ka na naman kung sino magpa-inject dahil parang COVID na naman mga pangyayari. Lalong magkakaroon ka dyan dahil hindi sa atin virus eh. Yan yung mga naapektuhan ng nagpa-COVID vaccine. Dami po apektado. Bandang muli lumabas na po yung pagkatawan nila. So, gawa rin ng mundo. Pharmacology kasi occult din po yan. Yung mga gamot na ginawa ng tao, occult din po yan. Kaya if you have God can change, transform your life. Amen po ba? So, disiplina. Alam mo na ang sugar mo mataas, soda ka pa ng soda. Tama po ba? Alam mo na bawal sa iyo yan dahil tumaas ng asukal sa katawan mo. Chocolate ka pa ng chocolate. Yun. Yun po, isang bagay na disiplina pa rin sa sarili. Tubig lang, panalangin, gulay, isda. Lulusog ka galay. Amen? So, natutunan namin ni Sir yan dahil
hindi na rin makontrol yung kasi akala nyo, dalawa lang kami, lalabas kami, kakain kami, nagmumukbang kami doon. Gusto ko sisig, gusto ko lechon. Order kami ng one food, dalawa lang kami, papa. Kaya pala, at the age of, may edad na, hindi na pwede palang gano'n. Kasi tataas pala presyon mo. Sorry, Lord. We learn from our mistakes. Matuto tayo, hindi na mag-blame. Kasi siya sige, no. Nobody can be blamed. Tayo rin itong gumagawa ng sakit sa ating sarili. Patis ka pa ng patis, sinasabaw mo pang patis. Ngayon palang sinasabi ko na sa iyo, bawal po yung katawan ng patis. Kami, hindi kami gumagamit ng patis. Hello? Hello? Hindi pa makakain pag walang soft drinks. Nako. Alay nyo na ito. Bakit diyan tayo napunta? Dito kanina. Alam ko na sa Roma tayo. Pero mga kapatid, can we open our Bible in Luke chapter 12? Sa Lucas 12. Verse, yan eh. Luke chapter 12, verse 48. Basahin mo na. Kasi marami po sa atin na wala tayong pakialam sa ating kapwa. It's our responsibility or accountable tayo. Paalam na tayo ang salita ng Diyos. But then we don't know how to share the goodness of God to other people. Amen po ba? Ano po sabi dyan? 12:48. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. It's all about our responsibility dahil binigyan ka na ng Diyos ng dunong. Binigyan ka na ng Diyos ng kaunawaan. Narinig mo ng ebanghelyo. May talento ka. May kaunawaan ka. Pero hindi mo ginamit para sa kapurihan ng Diyos, accountable tayo yan sa harapan ng Diyos. Narinig po ba natin? Kaya mga kapatid, marami sa atin, dati, nakikita ko pa dito sa worship team, kumakanta pa, mas masayaw pa, bakit ngayon wala na? Ano pong dahilan? Ano pong reason? Ha? Kaya nga sabi sa John 10:27, my hear my voice. Hindi mo na ba narinig ang salita ang tawag ng Diyos sa buhay mo? Nakalimutan mo na ba na binigyan ka ng Diyos ng talento para gamitin mo para sa Diyos? Amen? Pag pinalagaan mo ngayon ang pag-aaral mo, ang trabaho mo, pero wala ka na oras panahon pagdating sa paglilingkod. Some of you here, mula nasa palpito kayo, bakit kaya, anong problema ngayon? Bakit hindi ka na nakakapagbigay? Ang mga bagay na yan, binigay ng Diyos para gamitin mo para sa kanyang kapurihan. Kaya ang tawag dyan, sabi po dito, responsibility and accountability mo sa harapan ng Diyos. God expects those who have been blessed with more to be more responsible in using this blessing for His glory and the good of others. Kaya yung binasa na yan, binigyan ka ng Diyos, much is given, much is required, para sa kanyang kapurihan. Anong talento mayroon po ang tao na binigay ng Diyos? Anong talento mo sa harapan ng Diyos? Kung hindi ka naman naggumagawa para sa Diyos, wala nang kwenta ang buhay natin. Why? God gave you life. Anong plano at purpose natin sa buhay mo? So, responsibility and accountability means, ibigay mo yan sa Diyos for His glory at ibigay mo rin sa iba na nangailangan ka. Kaya i-salute sa mga naiwan natin worship team. Sila ba? Walang problema? Wala ba silang pinaharap? Wala ba sila, wala ba silang pag-aaral? Wala ba silang trabaho? Same. Kaya ikaw, bakit wala ka na? Wala kang time maglingkod, wala kang magbigay ng buhay mo sa harapan ng Diyos. So, ikaw po isang stewardship din po ng Diyos sa buhay namin yan. Sabi po ng verse na yan, ang concept po ng stewardship ay
Sa bawat individual, tayo po tinatawag na caretaker sa mga manampalataya na totoo sa harapan ng Diyos. Caretaker po tayo sa pinapagawa ng Diyos. Pero bakit? Ano ka, saling pusa lang? Marami sa atin dito saling pusa lang, paglinggo lang. Prayer meeting, wala din. Bible study dito, wala din. Paglinggo lang, ganito lang, makinig lang, umupo lang. Ano ka? Sige nga, huwag niyo kumatuhin. Kasi, ang sinasabi ko dito, out din yan. Pero kung manhid ka na, sanay ka na sa ganyan, may kalyo na puso mo, wala kang pakit. Tama po ba? Kaya nga ang responsibilidad mo, sa bawat isa na rito, bigyan ka ng Diyos ng kaloob, gamitin mo para sa Diyos. Gamitin mo para sa Diyos, hindi para kanino man. Kaya kung may kaloob ka, binigay mo na sa Diyos, marami pa po maging katulad mo. Amen? Wala kayo nagkukumit eh. Ang commitment kasi, pag sinabi commitment, committed life to the Lord, hindi na committed. Isa ka lang eh. Committed na ako. Hindi na ako nag-a-attend dyan. Ikaw na susunod. Tumawag ka pang Panginoon, Panginoon. Lord, Lord! Ikaw naman na susunod. Ayaw ko magating ng Bible study dyan. Ayaw ko magating ng prayer meeting dyan. Hindi po. Naintindihan niyo po? Wala naman sa pilitan eh. Pero, by judgment, may hatol, mayroong kang harapin, mayroong kang pagbabayaran pagdating ng araw. Nakita niyo yung mga lumilindol? Nabibidyohan? Tama na Lord, tama na Lord. Lord, 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 Lord. Sinong Lord kaya tinatawag mo? Ha? Pag mangyari man yan sa atin, lahat po tayo, exempted. Wala kang gagawin. Lumapa, lumuhod. Lord, bubayin mo pa ako. Balutan mo ako ng kapangyarihan. Tuhod kang agad. Taas mo kamay mo, Lord. Ito ako. Nangailangan ng tulong mo ng protection. Hindi ka magsisigaw niya nga, takbo dito, takbo doon. Gamitin mo ng tuhod mo at uminig ka ng tulong. Sabi nila, big one eh. Pag big one na yan, iwan ko ano yan. Pero big God tayo. Sabihin nga natin, we have a big God. Ha? Kung big one yun, big God tayo. Yung faith mo, hawakan mo yan. Dahil yun po ang makakapagpakilos ng bundok. Faith can move mountains. Nakuha niyo po ba? Ako, subok ko na yan, Lord. Dahil sa San Diego pa kami. Hudyap na ba yan? May trumpeta na. Ready na ba? Babalik na si Lord. May trumpeta na. Handa ka na ba? Yun po yung pag tumunog ng trumpeta, yun na daw yun. Paano gagawin mo? Pakakatatawag na Lord, Lord? Ngayon pa lang, umpisahan mo na tumawag araw at gabi. Sabi ko nga sa inyo, naglalaba ka man, mamalansya ka man, kausapin mo. Bigyan mo siya oras panahon. Kaya lang, dahil sa cellphone, kasalanan ng cellphone eh. Matagal pa tayo magskuro dito, kung sa maglapit sa Diyos, magpasalamat. Ito po ay kasalanan, kaya nga sele. Ano ba spelling ng cellphone? Cell? So, ano yan? Kulungan ba to? Or alin? Diba? Kaya marami po naging alipin dito. Patulog ka na lang sa gabi. Titignan mo pa, baka mayroon nag-message eh. Nakuha nyo? Baka mayroon po magsabi sa iyo na maganda ka. Kaya tinignan mo naman. Yun po mga kapatid. Kaya sinasabi ko na sa inyo to, ang Diyos po ay Diyos. Nandiyan lang siya kung ikaw may oras panahon sa Kanya, bigyan mo siya ng oras at panahon habang may panahon pa. Sabi po nga dito sa Luke chapter 12, Peter asked Jesus if his teaching applied to the disciple or everyone. Jesus' response with this parable highlight that the disciple being entrusted with more authority and position would face higher standard. Ito sa mga apostol.
Kaya sa mga nagtuturo na, mga lingkod ng Diyos, na ginagamit na ng Diyos, much is given, much is required. Kaya may sakripisyo, may pagtitipis, may pagtatyaga, may pagpahalaga. Doon nakita na ngayon, Sister Gina, Brother DJ. Ulan man, alas 10 man sila makauwi gabi na, hindi nyo alam yan. Minsan yung pupunta nilang bahay, yung may-ari wala pa doon. Hindi ko alam kung nagtatago kayo o ayaw nyo matin. Kasi pinunta na sa bahay, nag-antay na sila 2 oras, wala pa eh. Nakuha niyo po ba? Hindi naman sila yung tinataguan nyo, si Lord eh. Kita naman ito, ganun yung nagawa mo eh. Nakuha niyo po ba? Pasalamat nga ngayon hanggang may buhay pa, may nagtuturo pa. Naintindihan niyo po? Kung wala na tagapagturo, hindi ka po kanyang harap. Kanya-kanya po tayong rescue ng sarili natin. Pero hindi yan pinapagawa ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos po, ang nais po ng Diyos ay magkakaisa tayo sa paglilingkod o pagtulog sa Diyos. Kanina po, habang nag-pray po tayo, sino po ang nagtuturo sa atin ng panalangin? Sino po nagbibigay sa atin ng panalangin? Hindi tayo lahat marunong manalangin, but the Holy Spirit itself ay marunong po tayo manalangin. Sabi po ng Juan 14:26, naniniwala ba kayo na ang Holy Spirit ay pinadala ng Diyos Ama? John 14:26, ano po sabi dyan? Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusubo ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalala sa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So the importance of the Holy Spirit in the life of a Christian, kaya napakalaga po, nabigyan natin palaga, na mapagarihan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, dahil siya po nagpaalala at ang pagtuturo ng lahat ng bagay upang tayo palalahanan. Kaya ang Holy Spirit po ay binigay ng Ama. Pangalan ni Jesus, na siya magturo sa inyo ng lahat ng bagay. Paano tayo pagarihan ng Espiritu ng Diyos kung ang ating puso, kaisipan, puno ng kagalumihanan, at puno ng karingahan ng ating puso. Kaya mahalaga po ang puso. Mahalaga po ang pusong malinis. Ang mahalaga po, ang salamin po ng Diyos sa bawat nilalang niya ay ang puso. So ano ba ang laman ng puso mo ngayon? May galit pa po ba yan? Puno pa ba ng galit yan? Wala na. Salamat po ng nanay. Kasi wala na daw. Ang puso mo, ano pa laman? Ano pa laman ang puso mo? Ibigay mo na sa Diyos yan. Kung may iba pang palaman yan, ibigay mo na upang magpagarihan na ng Espiritu. Amen po. Dahil hindi maghari ang Espiritu ng Diyos sa isang pusong marumi. Kasi banal siya eh. Intindihan niyo po ba? The Spirit of God will dwell inside of our heart kung purity na ng heart mayroon tayo. Ano bang purity of heart? Wala na itong galit, wala na itong sama ng loob, wala na itong hinanakit, wala na itong bitterness, ano pa? Resentment, anger, unforgiven spirit, mga bagay na pinalagaan pa higit pa sa Diyos. Yun po, hindi makapaghari Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya church, naintindihan niyo bang turo dito every Sunday? Nakaintindi po ba tayo? Tagalog na nga ating tinuturo, hindi na nga English eh. Kasi po, para maintindihan ng lahat. So, ang importance ng Holy Spirit sa buhay ng mga anak niya sa kanyang pananampalataya sa mga Kristiyano ay napakalaga niya dahil siya po ay dakilang manggagamot. Siya po ay healer and restorer. The Spirit of God Himself bring healing and restoration and redemption. So, ano nangyari sa atin ngayon? Bakit parang ang hina natin dahil ng ating faith? Hindi pa lubos natin na ibigay. Yung faith kasi dito tayo subukin. Nagsabi tayo sa Lord, maya-maya binawi natin kung malawapit na naman tayo sa tao.
Nagsumbong na naman tayo sa tao. Lord, pagalingin mo ako, ikaw ang Diyos ko. Maya-maya nagpatawas ka na naman. Hello? Nakuha po natin, ganun tayo eh. Hindi may ba't pinilay kasi baby, dinala ko doon sa manghihilot. Yung authority na binigay na ng Diyos sa iyo, kung naniniwala ka sa Diyos, napagarihan ka ng Espiritu ng Diyos, yung power ng authority. Ito, dali mo pa doon sa mananawa. Dali mo pa doon sa ano man yun? Alboraryo. So, nangyari, nabaliwala yung faith natin, hindi natin na-practice, ang binigay na ng Diyos sa authority sa atin. So, ngayon, sisihin mo na naman, Lord naman ako, pag hindi pa ako gumagaling. The Holy Spirit nagtuturo sa atin, nag-guide sa atin ng mga manampalataya upang tayo mabago ang ating buhay at makapag-produce tayo ng Christ-like character. Sino na ba dito ang may pag-ugali ni Kristo? Ha? Buti ka lang kayo. Christ-like character. Yung hindi na nagagalit. Ha? Yung hindi na nainis kagad, na hindi na sumisigaw, hindi na bubulyaw, hindi na po mabilis tayo hindi makapagtimpi. Marami sa atin, kunting bagay na, sasagutan, lalo na mag-asawa, nagsasagutan, dahil mo problema. Hindi na buhod ka sa Diyos, Lord, hindi ko ito kaya, hindi namin kaya ito, tulungan mo. Naintindihan mo ba? Hindi na, may problema na nga, lumala dahil mag-away pa kayo. Sabihan mo pa yung asawa mo kasi daming babayarin, daming problema, wala na tayong kwarta. Kwarta na naman pinag-awayan. Wala na tayong bili ng ganito, pagbayad ng ganito, pagbayad ka na. Sa problema, tiwala sa Diyos, Lord. Sabi ko nga sa inyo, kami din po, shutdown. Nag-shutdown si Trump. Itong sustento rin ni Sir, wala na, kulang. Naintindihan niyo po? Pero wala eh. Sabi nga ng panganay ko, Mama, huwag na lang kayo lumabas ng bahay. Sa bahay na kayo, wala pang gastos. Hindi, wala pang lumabas. Ayaw pa na, shutdown din eh. Nakuha niyo po? Wala sentiment. Masaya, maglakad. Sabi ko kasi, dati sa mall kami naglalakad kasi hindi mainit. Marami ka pa nakikita, makakain ka pa. Ngayon, ito, gate harapan at gate sa likuran, nalalakad namin, wala pang gastos. Nakuha niyo po? Masaya. Gumaling pa. Kasi wala ka nang kinakain na kung ano-ano eh. Healthy ka pa. So, God will make a way na naghingi ka ng healing eh. Lord, heal me. Lord, I want healing. Gawin mo rin yung pinapagawa. Hindi yung pag-survive. So, ang trabaho ko ng banal na Espiritu Santo, nakikipag-connect sa atin sa Diyos. Sumalagang Holy Spirit sa bawat individual sa lugar na ito na dapat tayo pagharian ng Espiritu ng Diyos para makapag-connecta tayo sa Ama sa langit, sa ating Diyos. Hindi nga makapaghari ang Espiritu ng Diyos kung ang puso natin ay hindi maayos. Nagugulumihanan ang ating puso kay isipan, wala po tayong peace, wala tayong joy, wala tayong gladness, it means wala pang banal na Espiritu ng ito buhay. Anong gagawin mo magpatawad ka? Sabihin mo sa kalabi mo magpatawad. Ha? Ha? Matagal mo naman pinapatawad eh. Paano kung sabihin matagal pinapatawad, ayaw mo naman batiin? Ayaw mo naman pansinin. Pag nagpatawad ka, lalo mo yakapin. Lalo mo malimahal, lalo mo alagaan na patawad ka eh. Patawad ko naman yan eh, pero ayaw mo makita. Patawad ba yun? Pag mayroon po tayo sa buhay natin yan, nahirapan po mag-hari ng Espiritu rin sa atin. Dahil nag-hari sa atin yan. Nag-hari sa atin ang sarili natin tunawaan. Dahil sabihin na patawad ko na yan, pero ayaw mo siya makita. Pag nasalubong mo, iwas ka agad. Dami ko rin na pagdaanan ng ganong sitwasyon. Diyan ako na-test ng Lord. Tulad naman kung ginawa mali. Kung sa masya, ngayon na ganun sa akin, ba't ako mapatawad? Diyan kayo testing ng Lord eh. Sabi ko, Lord, ano ba ginawa ko? Ba't ganito sa akin? Wala akong ginawa. Bakit ako lalapit sa Kanya?
Pero doon ako tinis na Lord. Kailangan ko pumunta. Kailangan ko siya kausapin. Galit ka ba sa akin? Buti naman pumunta ka. Sabi ko, bakit yung magpapalik sa'yo? Hindi. Dapat ka talaga pumunta. Sabi ko, sorry na kung may nagawa mo mali. Hindi rito, ng panahon pa ng kabataan ko, doon ako yung tulog. Humility and humbleness, kahit wala ka nagawang mali. You know how to bow down. Lord, for your glory alone. Hindi wala, hindi tumagal, nawala, naging close kayo, napagpala ka. Nakuha niyo po? Kasi ikaw unang na makalaya. Pag alam mo lang na mali, wala kang ginawang kasalanan, lalo mong tinutog. Sa panatutunan ko sa Lord, yung wala kang ginawa eh. Bakit ganun ang kabigat ang dugo niya sa'yo? Dapa ka sa tayo, Lord, patawad. Ano ba yung dugo alam? Dapa ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Pinapatawad. Tapos, pag hindi kayo marunong magpatawad, sabi mo, I release forgiveness sa aking hipag. Sabi mo, bakit hipag ang kaaway mo? I release forgiveness sa aking kapatid. Lord, pinagpapaala ko siya, Lord, pagpalain mo siya. Alam mo, magaan. Ako nyo? Akala mo wala kang galit, pero hindi mo siya, ayaw mo siya makita, ayaw mo siya kusapin, ayaw mo siyang batiin. It means mayroon. May mabigat sa puso natin. Kaya sabihin mo, Lord, pagpalain mo siya, I-release forgiveness. Halimbawa, si Imelda. Lord, pagpalain mo si Imelda, bless her. Lord, I release blessing to her. Lord, I release yung lahat. Babalikan sa iyo. Hindi niyo po. Akala niyo okay kayo? Marami sa inyo dito ngayon nakikita ko hindi okay. Ang bigat pagdating sa mga in-laws, mag-anak, lalo sa partner in life, lalo na sa mga asawa niyo nga ayaw lumapit pa sa Diyos. Ang bigat. Pero pagpatuloy natin sila panalangin para sila din balik. Amen? Amen po ba? Ito na lang si Sister Cici. Dati isa lang siya magpupunta sa Lord. Kailangan pa mangyari kay brother, sama-sama na tayo. Kuha niyo po. Kailangan pa mangyaring bagay na yan para lang sila magkasama sa Panginoon. Ay, hindi na sinasabi ko sa inyo ngayon na wala mangyari sa inyo. Ngayon pa lang, ibigay niyo na lahat sa Diyos. Pamilya mo, asawa mo, anak mo, hanggang kapwa mo. Why? Marami sa inyo nakakilala sa amin. Lalo na pamilya Herrera. Simula kami magturo doon sa bahay nila. Hanggang ngayon, puti ng book namin ni Sir. Bakit po wala naman mabago eh? Ako niyo ba, brother boy? Kilala niyo kami. Wala naman mabago sa aming buhay eh. Mayaman pa rin kami mula noon hanggang ngayon. Ako niyo ba? Narating na namin yung Japan, Canada, USA. Mayaman pa rin kami hanggang ngayon. Bakit? Hindi kami buwalay sa Diyos. Naging totoo kami sa aming kapwa. Wala kaming tinatahang tao. Nag-release kami ng pagpatawad, forgiveness. Naaba na, may rejection na, inaccuse na, binigyan pa ng kasinungalingan, hindi pa rin kami nagtanim ng dahil. Hindi nga pagpana. So nakaaway, sisirain ka eh. Hindi kami exempted, dahil narating namin iba-ibang sulok ng lugar. Mayroon talaga doon ka bubugin, doon ka ayusin, doon ka gagawin, para makita ka kung totoo ka sa harapan. Pero God is good. All the time, God is good. Gusto rin namin kung ano kami ngayon na buhay kami, na punong-puno ng biyay pagpapala, sa habanan ng Diyos. Gusto rin namin makina na lahat na dinala ng Diyos sa aming mga buhay. Wala naman kami pangangalan dito sa lugar na ito. Eh sabihin niyo, wala naman yung kita ng pastora dyan, wala naman silang 20 dyan. Bakit nagtitiyaga dyan sa lugar na yan? Kaya nga, nung panahon na tinatayo ng church, narinig ka agad. Ba't kayo sa arenda, nagtayo ng church, mahirap doon, wala kayo kita doon. Paano nila kita yung church? Akala nila pagkakitaan yung church, yung hindi mga Kristyano, ibang reliyon. Nagtayo kayo ng church sa arenda, walang kita doon. Sabi ko, ano yun ang sa puso isip nila? Nakita niyo po? Ang yaman po, na kilala ka ng Diyos, kilala mo ang mga mahal na Diyos, at kilala ka ng Diyos ang mga tao na dinala ng Diyos sa buhay. Yun talagang yaman. Naintindihan niyo po ba?
Kita pera agad. Hireling yun, mga bayaran yun. Sabi ko nga sa inyo, 2006, 2007, ano na ngayon, 2025. Kaya hindi ako nahiya marap kahit kanino dahil kilala ako ng Diyos, kilala niyo kami. May integridad namin, dignidad namin sa harapan ng Diyos, sa inyong harapan, ay naging totoo kami sa paglilingkod sa harapan. Walang tinatanging tao. Kuha niyo po ba? The church, kung anong mayroon ka ngayon na binigay na ng Diyos, i-share nyo rin sa iba. Bakit hindi tayo nakapag-share? Salamat sa buhay. Again, ang dalawa dyan mag-ibig natin kapatid. Mula ng kasamutot, punta ka sa bahay-bahay. Bakit nagawa nila? Sumunod sila. Wala kayo dito kung hindi sila sumunod. Nakuha niyo po? Wala si Sister Milet kung hindi sila sumunod abot doon. Wala si Sister Berna kung hindi nila inabot doon. Si Roger kung wala, hindi nila inabot doon. Kayo, may nagawa na po ba kayo? Mga young people, mga estudyante, mga professional na nagtatrabaho sa school nyo, sa trabaho nyo, nag-share ba kayo about Jesus? Nung wala kayo trabaho, nag-aaral pa lang kayo pag ako lang nakagraduate, Lord. Pag nakatapos ako, Lord. Nakakatapos sa lahat. Hindi pa rin marunong lang. Kaya, I doubt na bukas ang langit sa'yo. Yan. Bigat, no? Totoo, nag-judge na. Ano ka nag-judge? You are judged according to your deeds. Kaya minsan, sabi ko, ano pang dapat ituturo? Ano pang dapat ipahayag? Ano pa dapat ipaabot sa inyo? Hindi naman pwede kayong nilihili lang yung gusto lang marinig natin. Don't waste your time sa mga walang kabulong bagay. Hindi mo pwede ibigay ang perla sa baboy. Yuyurakan lamang. Ang Word of God is God can change the life of many. Kung talaga natin ito, perlas mo ito. Ito po yung treasure. Eh, hindi niya naman binigyan palagay. Pag narinig nyo nga, paglabas natin ito, nakalimutan mo ano ko change. Ako nyo, ano tinuro? Iwan ko ano ba yun? Ano yata? Pwede po? Wala ka naintindihan kasi hindi mo pinalagahan na ikaw po, sinabi ng Diyos, magsisi ka at bumalik loob sa Kanya. May responsibility ka sa kapwa mo, i-share kung ano, sino ang Diyos sa buhay mo. Naintindihan ba natin, church? Hindi kayo makinig sa akin, naaway pa ako. Ano problema? Lumapit ka sa Diyos, idulog mo yan, mag-ayuno ka, umiyak ka sa Diyos, one day, dala-dala mo na asawa mo dito. Kuhaan niyo po ba? Hindi pwede na ikaw lang papasok sa langit. May naiwang ka eh. Lilingon ka pagpaano naman siya, Lord. Kailan panalangin mo siya? Ipag-ayuno mo siya. Ang mali, sabihin mo, mali yan. Sabihin mo, ang mali at mali. Sabihin mo ang tama, yun ang tama. Pero kung natatakot ka sa kanya, dahil ikaw pa yung palayasin niya, eh, harap tayo sa katisgado. Conjugal yan eh. Pwede po. Palayasin ka ng asawa mo, sige, harap tayo sa katisgado. Huwag ka matakot dahil asawa mo yan. Kung kasal kayo, pag hindi kasal, yun ang problema. Amen? Sino ba hindi kasal dito? Ha? Sir, ilang beses ka na makasal, huwag na magtaas ng kamay mo. Ha? Kuha mo pa? Anong beses kami nagpakasal mo? Kung hindi pa 2 minuto, palayasin ko na yan. Good. Meron po kami magpahalang dalawa. So, praise the Lord. Amen pa. Church, yung panalangin natin kanina, ha? Hindi mahirap manalangin. Kasama mo ang Espiritu. Purihin mo siya, sambahin mo siya, maya-maya. Hindi mo na lang manalangin. Magpo-flow ka na lang, kahit 5 oras kaya mo. Hindi mahirap manalangin, kasama mo. Kahit nung bata pa ako sa Lord, 5 oras, hindi na pala sa kwarto. Prayer in the Spirit. Tuloy-tuloy lang yan. Wala na labas-labas. Ako tuwang-tuwa, na-enjoy ko yung presence. Hanggang lumilindol na doon mismo kung saan ako nananalangin sa harapan ng Diyos, naranasan ko lumindol.
Tingnan niyo po, naranasan ko umakyat na ako sa kaharian ng Diyos na hindi ko alam, open vision na pala yun. Akala ko na sa kaharian na kami. Panalangin. Kaya hindi naman burayan sa puso. Habang ako nagpipray, wala na, nandoon ako, nakita ko na, nakaputi na kami lahat, nandoon na, nadaanan namin yung crystals at mga ginto. Puti ang damit ko, sa laylayan ng gold, may crown pa ako. Ilang oras ako nanalangin, lumilin doon, hinala ko ng Diyos, sa kanyang presence. Paano ba ako makakaalit? Nakita ako, makapangyari. Takbo ako sa kamilang kwarto, sabi ko, lumilin doon, sabi ng asawa ko, mga anak, sa Amerika kami. Anong lumilin doon? Hindi nila naranasan, doon sila sa laptop eh. See? Nakita nyo? Sabi ko, lakas. Present pala ng Lord. Narating na ako sa mataas na hagdanan na puro puti. So, kung yung maranasan yan, mag-stay and remain in the presence of God. Kung stay and remain tayo sa dito, yung drama, Netflix. Ano mo? Ano niyo po, yung mga Korean? Sabi ko kayo pala naalipin mga tao, pag Korean talaga, hindi na magluto muna, mamaya na. Kaya hindi ko kati ng prayer meeting, dahil nagluto pa. Hello, na-late. Nakuha niyo po, grabe yung attachment natin sa makamundong bagay. Ito pinapalalanan ko kayo, mahalin niyo ang Diyos higit pa sa iyong buhay. Para mayroon ka, bahagi sa karya ng Diyos. Ngayon gusto mo pumasok sa langit, wala ka naman, gusto mo pagpatungkol sa Diyos. Alam ng Lord ang heart ko na gusto ko sumama kayo na kuya pagdating ng Friday. Pero sinabi ko, hayaan mo na muna sila. Kasi para sila ma-develop din ng faith. Sa Lord sila po, surrender sa Lord. Hindi na, nandiyan ka lagi. Kaya mo, si brother in this, sister in this, sama mo saan sila pupunta. Para din maalam nila, ang nagangalaga ng tupa, kung anong feeling, anong damdamin, ano pong pahalaga, ano pong naramdaman nila. Yun po yun. Dadaman nyo ngayon attachment sa kanila, sa mga inalagaan nyo, sa binibisita nyo, sa pinupuntahan nyo. There is something in your heart kung nagpahalaga ka ng kapwa. Use your gift or talent. Responsible tayo sa ating kapwa. Hindi pwedeng hayaan mo na sila, pabayaan mo na sila. No. Yung mga yun nagsasabi nun, wala pang Diyos sa kanilang buhay. Pero pag ikaw may Diyos na sa iyong buhay, narinig mo ng Ebanghelyo, may pahalaga sa kapwa. Ano po ba? Salamat sa mga warrior natin, Jeff Sensor, pag-araw sa Sabado. Thank you so much. Kasi tinetake ko sino mag-end. Pwede nga sabi ko sa inyo araw-araw dito naman. Hindi ko pa sa Lord yan. Mapa-ayos ng likod para may tulugan din kami sa uwi na dito. Wala pa eh. Antay lang. Antay lang. Kasi nakita niyo si Pastora hindi nagpo-force sa inyo na kailangan bumili ng upuan. Kulang na. Hindi naman pwede tumulta lang namin lagi. Kaya kung sino nakakaluwal-luwal dyan, 3 upuan ma-donate sa church, magbigay kayo. God's glory lahat yan. Siyantayin niyo pa si Pastora na sila na lang mag-provide sa kanila yan. Ano pa nila? Wala kami pag-ari dito. Pag-ari dito. Nakuha niyo po. Yung ulam niya ngayon, isda eh. Kasi walang apundo, walang offering. Kuha niyo. Pero huwag kayo mag-ala. Si Pastora mayroon. Sabi nga ni Kuya, mahal na mahal talaga yung mga tupa. Kailan ba ako hindi nagmahal? Kailan ba ako hindi nagmahal? Kaya nga maabuso na lang eh. Wala lang. Kuha niyo po. Small things, you are responsible, you are accountable. So mga worship, pinabayaan ko sila, hindi ko sila kinakulit. So nakikita ko naman, nag-grow sila, alam nila kanila mga ginagawa. So ating mga kapatid, pagkatapos ng kain, yung mga naghuhugas ng pinggan dyan, hindi sila katulong, hindi sila alipin, hindi sila mga ano dito sa church, kapatiran natin sila na voluntaryo, na tumutulong dahil sa pagkakaisa. Kaya huwag mo sabihin na may tagahugas naman eh. Ikaw ano ka? Prinsesa? Ako ano po? Ikaw ano ka? Bisita? Lahat po tayo membro. Lahat tayo dapat tulong-tulong dahil po kung totoo ka ng anak ng Diyos, wala ka, hindi ka na nagkapangit. At na lang, ayoko, nahiya
nahiya ako. Anong nahiya? Pagkari pa ng Diyos, dapat po gawin natin ang mabuti. Amen? Salamat po. Sorry na hindi ako nakakapag-adapt din sa inyong mga Bible study. But still, my heart, sino nandyan? Ano nangyayari? Anong isa? Kasi sabi ko nga, kami ni Sir, pumunta lang dito, 200, 400 agad eh. Nakuha niyo po. Pupunta namin ni tricycle, ilan sakay? 400. Hindi, kain ko yung pagkain ko yung pag-linggo. Alam niyo ba yun? Magkano kilo ng kamatis ngayon? 100. Yung magagandang kamatis, 80, 120. Sibuyas, 90. Ha? Kuha nyo? So lahat po ngayon, mataas, mababa. Bababa, mataas ang presyo, mataas. Pero hindi tayo dito. Dahil po ang gusto nila dito. Kaya yung nilalagay nyo sa banga, mag-multiply yan at nakakatulong at nakakapagbigay din para sa lahat. Kaya huwag kayong mag-isip ng anumang bagay na hindi maganda. You share your blessing because that is your responsibility and accountability na nakakatulong din tayo sa ating church. Amen? Hindi bawal ang offering, hindi bawal ang tithe. Pero depende yan sa iyong pagbibigay. God loves a cheerful giver. Those people who give. Kaya natutunan na magbigay kasi hindi kami nawawalan kasi kami nagbibigay din. Channel of blessing. Lord, sabi ko nga kanina mag-asang Lord, salamat sa paggamit mo sa amin as a channel of blessing. Kasi hindi ka huminto mag-release ng blessing mo. Kaya hindi huminto pagpapala ng sabi mo. Ay, isang tawag ng Lord, literally na panay. Kaagad tumutugon kasi tumutugon ka sa Diyos. Amen po ba? Hindi pa rin natin naunawaan niya. May patutuo na Diyos gumagawa sa buhay ng bawat isa. Habang nagluluto, alas 3 pumunting na ako every Sunday. Kuha nyo, every Sunday, Saturday pa lang nakahiwa na ako lahat. Sunday, alas 3, nagluluto na. 4 years na kami dito mula 2021. Minto ba hindi? Na. Pumuti ng buhok. Pero wala namang kapagulan. Nakuha niyo po, because for God's glory. Kung po mga kapatid, huwag tayo magsabi, hindi kita ako. Ang magkahanip, gabi na ako ng maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya walang napapagod pag lilipot. Tayo mga tuwiran, daming katuwiran. Ayaw mo lang. Pag ayaw mo, wala naman tayo magagawa kung ayaw mo. Kung gusto mo, si Sister Gina lang eh. Hirap na maglakad papunta rito, pero hindi siya huminto. Diyan pa rin siya. Continue to pray for them. Serving din, pag-pray nyo din. Tapos niyan, salamat sa buhay ni Ate Lina. Hindi na siya operahan. Tumubo na yung laman sa buto niya. Purihin ang Diyos. Amen! Sa edad niya, tumubo pa yung laman doon sa buto niya. Nakuha niyo po ba? God will move. Mysterious way. Kahit ano ka pa man, akala mo wala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ang Diyos po makagawa sa iyo. Kung faith mo, kasi laki lang ng musard seed, ang Diyos po magpapala sa buhay. Amen. Eh, sabi na, wala na akong pag-asa. Ang ano na ako. Yung declaration ng ating mga faith natin. Life and death is in the power of the tongue. Declare natin, Lord, gagaling ako. Maglingkod ako sa iyo. Gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pa makita ang kabutihan mo. God will do that. Sabi, yung faith mo, yung proklama natin, maging maayos ako, maging magbuti ako, gagaling ako, gaganda ako, mapagpala ako, pagpapala ako. Amen? Kaya minsan may mga bulong-bulong ko na sinasabi, ay naku mama, ano ka na, ganyan. Sabi ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, hindi niya ako pabayaan, iwanan o talikdan, sasamahan niya ako sa takbo ito. Tayo manangan sa sinabi ng tao. Kapag anak man natin yan, anak man natin, kapatid man natin, inuman yan. Basta may salita ka ng Diyos, ang Diyos ang gagawa para sa buhay. Amen po ba? So again. Kung may kapatiran tayo, nakita natin na walang-wala na. Yung akala mo wala ng pag-asa, sinakita niyo yung pag-ugali, sitwasyon. Kung tayo concern, kasi
concerned about accountability eh. Accountability sa kapwa. Sabi nga ng ano yan, Romans chapter 1, 8-10, mas even mas. Kung mayroon kang concern, so sabi mo, palay through you, babago. Kanyang pananaw, kanyang pinagperaw. At kung Kristiyano nga na, kayo po, pagkakaisa kayong manalangin para sa kanya, para mabago siya. Hindi na, kaya mo lang siya. Oo, ganun talaga siya. Wala na tayong ganun. Concern kung ano nga. Papungan. Sakit ang kalingkingan, sakit ang buong kagawa. Hindi na tempted ka kasi hindi ka ng tao. Wala na tayo ganyan. Pag ikaw nagtatangi pa ng tao, hindi ka pa napagarian ng kapangyarihan ng Diyos. O, ng-Espiritu. Wala na pa tayo magtatangi. Nadilala ng Diyos dito. Saan ba yung aklat ng gawa yata? Yung si Cornelius, aklat ng gawa ko yun. Oh. Ito naunawaan ko ito. Nung isang araw, nagbabasa ko, hindi ba sabi natin lagi, lahat ng pagkain nilinis na. Yung binaba, pinakita kay Cornelio, di ba siya po isang sundalo na nangusap po ang Diyos sa kanya, may pangitain siya na lahat ng mga binaba ng klaseng gumagapang man, lumalakad man, ay nilinis na. Pwede na. So, walang marumi kung nilinis na ng Diyos. Habang binabasa ko yung aklat ng gawa yun, hinapot hanggang 48 sa baba. Ang ibig para sabihin noon, hindi tayo pwede magtangi ng tao. Kung binigay ng Diyos sa iyo yan, ang ibig sabihin pala noon, binabaya yung pangitain na yon, hindi sa pagkain. Patungkol pala kung sino binigay ng Diyos sa iyo, hindi natin mamili ng anuman o sino mang tao, dahil dinala ng Diyos sa iyo yan, kailangan mo abutin, kailangan mo pagpalain, kailangan magkaroon concern. Sabi ko, Lord, biro mo, sagot minsan, lahat naman iningit ng Diyos, sabi yung salita yan, hindi pala doon. Basahin ang buong konteksto. Yun pala patungkol sa kaluluwa, anuman sino man binigay ng Diyos sa iyo, abutin mo, huwag ka magtangi ng tao. Hindi niya, basahin nyo yan. Sabi ko, ko kahit ano naman kainin, pwede. Parang patungkol sa buhay spiritual. Pwede tayo mag-tangi ng tao. Wala tayong dapat. Hindi pwede sa Diyos. Ang pinadala ng Diyos sa atin, ang binigay ng Diyos sa atin, palagahan natin. Naintindihan ba natin, church? Tingnan mo yung katabi mo kung pinadala ng Diyos sa buhay mo yan. Ha? Ano? Ano sa palagay nyo? Ha? Para hindi ka pa rin nananiwala eh. Salamat sa buhay ng mga right wing dito. Kapitbahay lahat sila. Ilan yung magkakapitbahay? Kaya huwag sila magyuko-luko dyan, nagkakaisa na yan. May mga, pag may nag-away-away dyan, nandyan sila lang kakampiyan. Kuha niyo po, maganda yung nagkakaisa. Wala may gagalaw sila. Amen po ba? Kaya praise the Lord. Amen? May naintindihan ba tayo ngayon? Magsilang ang ating tinuro. It's about responsibility and accountability sa bawat kaluluwa na pinadala, binigay ng Diyos at kailangan paabutin ang hindi pa naabot. Tayo po ba magawa natin yan? Hirap, no? Hirap ba? Tumatango sila. Makatakot, magalit. Magalit man siya na sabi mong katotohan. Naintindihan po ba natin? Mga tagalikod dyan, kaway-kaway. Naintindihan po ba mahal kayo ng Diyos? Brother Pauloy at brother, mahal kayo ng Diyos. Nauna pa kayo sa akin eh. Pero hindi ako dito. Paano kayo dyan? Kung ano po ba? Mahal kayo ng Diyos, magpatuloy. Hanapin pa ang kanyang presensya, hanapin pa ang kanyang nais sa buhay. Kaya everything is in God's hand. Tama po ba? May pagsubok man tayo, may sitwasyon man tayo, ang Diyos po ay nakatungkay. Amen! Handa na ba kayo ng big one? Big God! Yun! Kung sinabi may big one, hindi may big one. Big God. Naintindihan po ba? Kasi yung napananakot ng demonyo, grabe propesya ngayon. Sa 13, may mangyari daw ito 13. Monday. Hindi natin ito, revolution sa bansa ng Pilipinas, sa mga Tagalog, sa lahat, ang dami po ngayon. Pero handa lang tayo sa big God. Amen?
Ano man yung mangyari ngayon, sabi mo, Lord, ikaw may-ari ng langit ko. Ikaw may-ari ng buhay ko. Binibigay ko ang tiwala, pananalig, panampalataya sa iyo lamang. Amen! Palakpakan natin. So, hindi ko na pahabain pa to dahil malaga po, pagarian tayo ng Espiritu ng Diyos para po magamit tayo ng Diyos. Amen?